Magandang gabi. Ang ating top story, inihain na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso ito sa pangunguna ng Akbayan Party List para sa reklamo ng korupsyon at iba pang high crimes. Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. It's official. Formal nang tinanggap ng House Secretary General ng House of Representatives ngayong Lunes ng hapon ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ang 50 pahinang impeachment complaint ng ilang advocacy groups, religious leaders, sectoral representatives at pamilya ng mga biktima ng EJK na siya namang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Kasama na nagbigay ng suporta ang itinalagang tagapagsalita ng grupo na si dating Senador Laila de Lima. 5 po yung grounds: culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. Sa inihain, laman ng complaint ang 24 articles of impeachment na tumutukoy sa umano'y paglabag ni Duterte sa konstitusyon, isyu ng katiwalian at pagpapabaya sa tiwala ng publiko. Kalakip sa mga isyu na ipinupukol kay Duterte ay ang alegasyon ng irregularidad sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education, gayon din ang mga naging pagbantaan niya sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. During the press con in October 18 and the second one in November 2024, because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust, because these are also high crimes, yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Tiniyak naman ng Office of the Secretary General na susundin ng Kamara ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Pero sakali namang umusad ang reklamo, posibleng maging limitado ang oras ng Kongreso dahil matatapos ang kasalukuyang termino sa June 2025 at may mga sesyon lamang hanggang Pebrero dahil sa kampanya para sa halalan. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation. We call on all parties to allow the legal process to take its course, ensuring that truth and justice will prevail. Sa paghahain ng impeachment complaint, napunta na sa liderato ng Kamara ang desisyon sa pag-usad at pag-endorso nito sa Committee on Justice. Pero paalala ni Sendanya, kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Mula 1986, 4 na opisyal na ang na-impeach ng Kamara, kabilang narito sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona at dating Commission on Elections Chairperson Andres Bautista. Matatandaan sa umano'y leaked text message sa mga mambabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang linggo. Hiniling niyang huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Sara dahil mag-uubos lamang daw ito ng oras at mas maraming isyu ng Pilipinas ang dapat kaharapin ngayon ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.